Hello guys, again, good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat. Kung nasan man kayo ng sulok ng mundo at kung anong oras man ito ninyo napapanood. Again, this is Mr. KGB Crypto. Ang oras ngayon ay alas 2:31 ng madaling araw, November 22, 2023. So, ayun na nga guys, balikan natin ang mga update sa crypto. Ay, staking natin pala, sorry. So, stake muna tayo guys bago ang mga kwentuhang malupiton. So, connect lang tayo sa ating wallet. So, restake lang natin ito. Magkano nga ulit? Manginggit na naman tayo sa mga inggitero dyan. AXS. Check natin. So, refresh lang natin para kitang-kita ang pinaka-latest. Okay, meron tayong 32.47. Sama na natin lahat yan. Paste natin dito guys. Bumaba ang 10,000 pa rin. 10,200. Bumagsak ang AXS guys. So, marami kasing dahilan kung ba't bumagsak. Actually, ngayon yung Binance yung US parang tawag dito? Criminal case sa Binance. So, parang isi-settle ata ni ZJ yung may-ari ng Binance. Nasa 4 billion, 5 billion dollars ang settlement. Mamaya pag-usapan natin yung puntahan natin yung mamaya. Restick muna tayo sa yung oras. So, bukas babalik ulit tayo alas 2:32 na. So, yun. Papasok ulit yan bukas. Okay. Bumagsak guys, 225 na yan. So, ganun talaga sa crypto guys, volatile. Pero, tuloy-tuloy lang tayo. Ganun naman. Okay, punta tayo sa farm. Okay, meron tayong 27 ulit. Nasa 1 plus, baka bumaba na lang yan. Panto kasi yan. Okay. Swap. Swap natin AXS. 14 ulit. Swap lang. Tirahan tayo ng pang-Gaspi. At ayun. Tuloy-tuloy lang ito guys. So, mainip. Nood lang na manood. At i-view lang ng i-view para ma-inspired. Minsan kasi ilaan mo yung oras mo sa mga bagay na may inspired ka. Huwag mo ilalaan yung mga oras ng buhay mo sa mga bagay na may stress ka lang. Mahilig sa drama. So, imaginein mo, manonood ka ng movie na drama, tapos papayakin ka lang, palulungkutin ka lang. O, bigyan ko kayo idea. 'Di ba minsan yung mga kamag-anak natin, kapitbahay, kaibigan natin, yung tipong galing ka ng loob ng bahay mo or nung, alam mo yun, excite ka, sobrang taas lang energy level mo. Tapos may kaibigan ka na saksakan ng negative sa buhay. Ngayon, nakausap mo, nagkwento ng problema. Ikaw, masaya ka, happy ka, good vibes ka lang. Tapos nung kwentuhan ka na niya ng mga problema niya sa buhay, nung pakatapos yung magkwentuhan, alam mo yun, tipong lobat ka, parang ang lungkot-lungkot mo, hinang-hina ka na, parang, alam mo yun, na yung energy mo. Kaya guys, piliin natin yung mga taong sinasamahan natin, piliin natin yung mga taong nagpapa-inspire sa atin, piliin natin yung mga bagay na dapat natin gawin para umangat ang buhay natin. So, ganun lang naman yun. So, sayang kasi ang oras sa mga buhay sa mga bagay na wala namang maitutulong sa atin. I mean, mamili ka ng mga bagay na una, magpapasaya sa'yo, mga bagay na mag-grow ka, mga bagay na kung sa linya ng business, magpapa-asenso sa'yo. Doon mo iubos yung oras mo. Magbasa ka ng tungkol sa negosyo, manood ka, makinig ka sa mga inspirational. Ngayon, ang dami na, open na ngayon online, napakadami na ngayon ng source para ikaw ay mapaangat mo yung sarili mo. Kunyari, about sa real estate, di panoorin mo lahat. Follow mo yung mga magagaling sa real estate, mapa-ibang bansa man yan, mapa-Pilipinas man yan. Depende kung anong goal mo sa buhay mo. Iset mo yung goal mo. Baka kasi iba yung goal mo sa ginagawa mo. Goal mo yumaman, pero yung ginagawa mo ngayon hindi tungkol sa pagyaman. So, ayun lang yun guys. Dapat yung ginagawa mo tungkol sa pag-asenso. At yun lang naman ang formula. Napaka-basic lang nun. Tayo kasi tinuruan tayo maging empleyado, hindi naman maging negosyante. Pero yun nga, mas angat pa rin yung madiskarte sa buhay. Lahat naman ng tao or bagay para umasenso ka, kailangan pag-aralan mo din. So, ayun lang, mga simpleng tips. Gagawa tayo niyan, mga simpleng tips, idea ng mga bagay-bagay sa buhay.
Okay, punta na tayo sa galawan sa crypto. Crypto industry guys. NFT NFT is flaming. Mga AI. Ito, mga dog token. Etc. So si Bitcoin nakastick lang siya sa 2 million guys. Okay, Ethereum 109. 55 pa rin ang palitan ng dolyar. Stable token yan. Yung USDT, XRP, medyo bumagsak yung market ngayon guys. Dahil nga doon siguro sa Binance nila. Meron kasing Binance problem eh. I mean, yung settlement about doon sa kinaso ng US sa Binance. Kung mapapansin nyo, di ba dati kinasuhan si FTX, yung may-ari ng FTX, si Sam Bankman-Fried ba yun? Yun na nga. Ngayon sa Binance naman, pero gumugulong yung kaso, pero sinabi ata na, parang nabasa ko kanina sa Twitter na na si settle daw ng Binance yung problema nila sa US kasi may mga rules and regulation doon. May Binance US kasi, may Binance naman international yung ginagamit natin. So alam mo yon, bawat galaw kasi ng mga whales na yan, yung mga may-ari, yung bawat token na malalaki, may effect kasi yan sa market. So mayroon siyang effect talaga. Kaya ayun, yung nga yung US government nag-file nga ng criminal charges sa Binance. Kaya madaming mga na-violate daw si Binance. So ayun, kaya siguro bumagsak ang market. Actually bumagsak ayun siya. Ayun yung market. So parang 1 hour ago lang yan. Anong oras ba? Alas 2. So 1 hour ago. Actually pula na talaga yung ayan, mula dito. Ayun, kita nyo ba guys, mula 14 biglang bumagsak ng 13. So yan yung galawan sa crypto guys. Medyo volatile talaga. Kaya dun sa mga gustong sumubok, dapat ka talaga eh. Normal lang mag-fail ka na mag-fail. Pero kasi minsan parang sa forex try ka mag-forex. Ito na mo, mag-demo account ka, mamaya o isang linggo lang magla-live account ka na. Pag live account ka na, sunog yung account mo kasi hindi ka mapakali na isa lang tinatayaan mong currency na pagte-trade. So ganon pag mga first timer. Kailangan mo na maraming masusunog na pang enrollment fee ba? Million. Parang ako million dati. Nasunog sa forex bago tayo gumaling sa pagte-trade sa forex. Hindi ko naman sinasabi magaling pero conservative na kahit papano monthly yung portfolio natin malaki. So ayun na nga, yung Binance daw kasi sinasabi na unlicensed daw yung money transmitting nila, yung mga violating ng mga international emergency economy power nila o conspiracy changes kung ano man. Kaya yun, bumagsak talaga yung Binance. Grabe, halos 7% ang ibinagsak niyan ng Binance. Kaya pero alam ko settle naman yan sigurado kasi top 1 ng Binance. Kung mayroon man maging problema, malaking impact yun sa sa crypto industry. Kasi Binance ang number 1 na exchanger eh. So ang sabi nga is open naman si Zay makipag-settle yung may-ari ng Binance. Pero syempre guys, billion yan. Imagine mo 4 billion. How much is that? Times 56 mo na lang. So 4 billion, no? Ang hirap na yung computing. 4 billion. 4 billion ito. Sakto. Times 55. 1, 2. Magkano ba yun? 1. Dami. 2. 3. 220 billion pesos. Just imagine that. So, napakalaking pera niyan guys. Naisip ko nga dati, alam mo yun, sobrang dati, nasa 200 lang Ethereum guys. 200 pesos. So, kung nag-invest ako doon mga 5 million, isipin nyo na lang ganito. 5 million mo, divide by 200 pesos. So, meron kang 25,000 Ethereum. Nag 2.5 yan guys. 240,000 nung nag-bull market. 240,000. Damn, 1, 2. 6 billion yun guys. Pesos. Ngayon, 25,000 times 109,000 ang Ethereum. Ngayong oras. 1, 2.7 billion.
2.7 billion guys. So ganun kalaki ang kitaan sa crypto. Yung 5 million lang yan way back 2015. Check natin Ethereum. More or less, mga ganon. Ethereum 2015. Ito nga siya, 30 plus lang siya. So dito ako nakabili yan, mga ganyan. Mga February. Yan. Diyan ako nakabili talaga. Hindi ko pa nalilimutan yung pinagpapalitan ko niyan. Alpha Cash yung website na yun. Alpha Cash. Buhay pa kaya yung Alpha Cash? Tingnan natin. Alpha Cash. Buhay pa kaya yun? Buhay pa. Ito pa siya buhay pa. So dito ako nagpapalit. CoinPH, tapos exchange from BTC to Ethereum that time. So ayun, may mga nawala pa akong funds dito kasi may 165 Ethereum pa ako na hindi ko na matrace na sa akong nadala yun. By the way, kaya na nga natin yun. Pass is pass guys. Tuloy lang ang buhay. Okay, so kung titingnan natin si Ethereum, all time high nga 244 yan 2 years ago. So pero ang pinagkaiba lang nila kasi si Ethereum kasi nag-update na siya ng 2.0. Parang na siya wala na siyang max supply. I don't know paano nila gagawin yan para siguro unlimited na yung supply, kaya siguro hindi to sumisipa agad-agad ng bongga. Pero sabi nga si BlackRock kasi, 'di ba, nag-file ng ETF si BlackRock. So ito para sa Bitcoin. Ngayon tung maugo ngayon na si BlackRock mismo magpa-file na rin ng ETF sa Ethereum. So, I don't know. Paano yun mga... So, ang counterpart nito ni Ethereum na pinakamurang gas fee na kapartner niya, si Polygon. So, malaki din ang potential nun. Pati, kinuha na rin yun ng Starbucks, I think, para sa payment system nila. Ito, si Polygon. Ayan, marami tayo niyang Polygon. Max supply niya, 10 billion. Grabe, imagine mo guys, nabili ko lang yung Polygon at that time 2 pesos. Check natin, 2 pesos. Mga December yon. December 2020. Mali. Ito nga, may January na pala ako Hindi, basta 2 pesos ako nakasali dito Tapos nabenta ko nung May. Dito. Nabenta natin dyan. Nahaka ko August 3, 2020. Nakakakulo. Ingat-ingat kayo guys sa mga ganun Wag kayo magda-download ng anything. So, make it sure na lalo na pag crypto, pati yan sa mga PooCoins, yung mga may download kayo, may mga sinasalihan kayo na bagong token, tas may maklik lang kayo, lagas ang MetaMask nyo guys. MetaMask, lagas yan. Kaya ingat-ingat din kayo sa ganun So, ayun, basta gamit kayo ng Trezor wallet. Yung password nyo at least 15 pataas. At yun nga, may uppercase, lowercase, mga parenthesis o kung mga hashtag, kung depende sa inyo, number combination, basta 15 pataas. Tapos gamit kayo ng authenticator, Google Authenticator, yung mga Toki, yung mga YubiKey. At least may doon kayong YubiKey. YubiKey ang pinaka-safe ngayon na pwede mo rin gamitin kasi yung sa YouTube, sa Facebook, sa Twitter. Marami na ngayon yung mga malalaking social media naka YubiKey na. So, dapat bili kayo nun. Nasa 14,000 nata yung USB na yun, 12,000. Nalimutan ko na. 5,000 nga lang ata yun. Basta hanap na lang kayo guys. Basta ganun, basta mahal yun. Yung Trezor natin yung 14 to 12,000 to 14,000. Yung YubiKey nasa 5,000, parang ganun. Pataas. So, USB yun, parang additional susi yun. Kunyari, maglalagay ka ng Facebook mo. Malaman man nung tao yung username, password mo, pati yung Google Authenticator. Pero kung wala siyang
wala siyang YubiKey, hahanapin kasi yun eh. Yung YubiKey or yung USB yun, sasaksak yun sa laptop. Mga naka-NFC na rin yun, tap mo lang sa phone. Pag wala siya nun, hindi niya hawak yun, hindi niya pa rin niya makaka. So, ganun kalupit yun. Kaya, search nyo lang YubiKey, bahala na kayo. Basta, yun lang yung mga tip natin, advice sa mga may hold na crypto. Actually, kahit maliit crypto mo, pag panay download ka guys, yari ka dyan. Tapos lagi mong i-update, kung MacBook ka man, update mo yung system mo kahit sa phone. Yung browser mo, i-close mo yan, tapos update mo rin yung browser mo. Kasi pag hindi naka-update yung browser, lalo na ngayon, puro na AI ngayon, pati mga hacker, AI na rin. Sabi ko nga sa inyo, may IT company ako, may cyber security kami na IT para doon. So, sobrang bilis lang ngayon ma-hack guys. Actually, ang mga hacker ngayon, mga friends in circle na may mga kakilala din tayo. Masendan ka lang ng image sa email, maklik mo lang yung image na yun, yari ka na guys. Image ha, kaya ingat-ingat kayo sa image. Pag click mo ng image, nako, matik yun sa loob ng system mo, nagda-download ka na pala ng isang file na malware. So, kailangan din meron kayong antivirus. So, basta ngayon, nakikita nyo, di ba, ang ganda ng AI, Artificial Intelligence, ChatGPT, Bard, etc. Pero, ganun din naman ang development ng mga ng cyber security natin, pati mga hacker. Kaya, kung hindi ka sasabay, naku, patay ka, yari ka. So, ayun lang, ingat-ingat din na kayo doon. Basta ingat kayo sa mga kiniklik nyo, sa mga binibili nyo ng mga token. Lalo na, yung MetaMask nyo, walang security key, hindi kayo naka-treasure. Ang gagawin nyo muna, gawa kayo ng MetaMask account. 'Di ba? Pwede ka mag-multiple account. Bibili ka ng token. Pondohan mo muna yung maliit na account bago dun sa main account mo. Tatry mo muna sa maliit na account bumili. Bago ka bumili, nagamit na yung malaking account na nandun yung malaking pera mo. Kasi pag nangyari kasi sa akin yung based on my experience dati. So may PooCoin dun sa website na PooCoin, nakabili akong token, tapos may kiklik ka lang dun, tapos na-download ko, grabe, lagas ang MetaMask ko. Nasa kulang-kulang 4.8 million yung naubos. So, buti na lang hindi pa yun yung main account ko, kaya thank God na rin nangyari yun. So, ayun lang guys. Ingat-ingat kayo sa ganon kasi syempre, pera nyo yan. Kaya yun lang naman. Basta lagi rin kayong aware sa ganun. So, by the way, nakabigay tayo ng tip idea. So, ayun, ang nag-pump ngayon, ito si OKB. Katunog pa natin. Keep dreaming and be, discovering, etc. So, okay. Ayan, ano pa ba? 7 days ago, ito pa rin. So, kahit pa paano, mataas pa rin siya guys, oh. Si Bet Tensor. So, ayun lang. Wala naman nakakaiba. Bahala na kayo. Bukas na ulit. So, update lang tayo. Meron tayong 34,446. So, thank you ulit sa inyo guys. Maraming salamat sa mga followers natin na panay suporta, panay view. Sa ngayon, unti pa lang yan. Dadami din yan. Walang tigil tayo mag-stake dito. Marami pa akong gagawin. May tinatapos lang kasi akong 2 company ngayon na traditional. Pag natapos ko na i-put up yun, ginagawa kasi opisina, maraming ginagawa. Kaya, pag natapos ko yun, magpo-focus tayo dito sa vlogging. At kahit pa paano pagandahin natin tong vlog, may ma-inspire ng mga tao. So, ganun. So, ayun lang ulit. Thank you so much again sa inyo guys. Maraming salamat sa mga sumusuporta. I-share nyo naman yung website, yung YouTube natin. At ano pa ba? Follow yung mga hindi pa naka-follow. I-click nyo rin yung notification bell para lagi kayong updated sa aking channel. Please like the notification bell
para i-hit nyo yan, i-hit, bahala, magalit kayo sa notification bell na yan hanggang sa, alam mo yun, so ayun lang, this is Mr. KGB Crypto. Thank you so much again. See you tomorrow. Bye-bye.